taas ang puluhan ng Kongreso ang ginawang pag-aresto kay dating Pangulong Duterte at ang kanyang pagdala sa International Court o Criminal Court sa The Hague, the Netherlands. Naglabas ng dokumento si Senator Amy Marcos na diffusion lamang at hindi pa rin red notice ang pinadala ng Interpol sa Pilipinas. At sa kabila nito, itinanggi naman ng mga nasa executive branch na nagkaroon ng grand conspiracy at nakipagsapwatan sila sa ICC para imbestigahan ang sinasabing mga kaso ng pagpatay sa ilalim ng war on drugs ng Duterte administration. Kunin natin ang live report ni Mean Cordera. Mean? Alex, kung si Senator Amy Marcos ang tatanungin, ganado raw ang nangyaring pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan ay batay sa mga nakalap niyang dokumento at kung saan may prior notice o may ugnayan na ang Interpol at ang ICC sa gobyerno ng Pilipinas. Kaduda-duda din daw ang pahayag ng PNP dahil March 10 pa lamang meron ng mobilization ng 7,000 polis na yan ay ipinakalat mula sa NAIA hanggang sa Villamor Air Base kung saan dinala at inaresto ang dating Pangulo. At this juncture, we recognize the isinuko natin si Rodrigo Roa Duterte sa dayuhan na para bang wala siyang sariling bayan, na para bang hindi na natin kayang humusga sa sarili nating tahanan. Yan ang tanong ni Senator Amy Marcos sa mga opisyal ng gobyerno sa pagdinig ng Senate Committee on Foreign Relations sa nangyaring pag-aresto ng International Criminal Court laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kinumpronta ni Marcos ang mga opisyal ng gobyerno na umano'y nagplano para ura-uradang madala sa The Hague ang dating Pangulo kahit walang due process. Hindi tayo alipin. Tayo ay Pilipino. At kung Pilipino ka, hindi mo kailanman isusuko ang iyong kapwang Pilipino. Hindi mo isusuko ang iyong pagiging Pilipino. This is bigger than Duterte. This is about our dignity as Filipinos. Isang dokumento inilabas ni Marcos sa pagdinig at iginit na diffusion at hindi pa red notice ang ipinadala ng Interpol sa mga otoridad ng Pilipinas. Ayon sa Senador, ang diffusion notice hindi sa apelitan kundi provisional arrest kay Duterte o kaya extradition kaliwa sa ginawa ng gobyerno sa dating Pangulo. Nag-mobilize ang pamahalaan ng libo-libo, 7,000 ang pinagmalaki ng kapulisan para sa isang request for information ng Interpol na unverified. Pinahihingi lang. Walang sinasabing nagmamadali. Pero lahat ng government resources pinaandar na. Sa dokumento ayon sa Senador, malinaw rin na matagal nang alam ng gobyerno ang pag-aresto kay Duterte at itinago lang ito umano ng mga otoridad. Sabi ni Marcos, iba ang ginawa ng mga opisyal ng gobyerno sa pahayag ng Pangulo dahil malinaw na malaya nakapasok at nakapag-imbestiga ang ICC sa Pilipinas. One, after prior consultation with the government of the Philippines who have agreed to comply with this request. Ibig sabihin, ang pamahalaan ay nakausap na, una, ikalawa, sumang-ayon na. So, ibig sabihin, ito formal transmittal lang. Walang sinasabi dito na biglaan ito. Kaya nga, March 10 pa lang 7,000 ng pulis na ang namin mobilize Itinanggi ng mga opisyal ng gobyerno na nagkaroon ng grand plan at nakipagsabuatan sila sa ICC para imbestigahan ang mga alegasyon ng kaso ng pagpatay sa Pilipinas sa ilalim ng war on drugs ng Duterte administration. Hindi rin daw nila alam na nasa Pilipinas ang mga taga-ICC para mag-imbestiga at mag-serve ng warrant of arrest laban sa dating Pangulo. ICC never had does not have jurisdiction over the Philippines, Your Honor. And we did not lift a finger to help them at all. Kaya ang tanong ng mga senador, kung hindi miyembro ang Pilipinas na ICC, bakit isinuko si dating Pangulong Duterte na maglabas ito ng arrest warrant? The DFA, the DOJ, the DILG, and the PNP has already admitted that we are not members of the Philippines is not a member of the ICC. Therefore, why did we surrender a Filipino citizen before the ICC?
Paliwanag ni Justice Secretary Crispin Remulla, hindi miyembro ang Pilipinas sa ICC. Pero kung may individual na nakasuhan, gaya ng dating Pangulo, kailangang humarap sa korte batay sa international humanitarian law na kinikilala ng lahat ng mga bansa sa buong mundo. Mr. Senator, we surrendered an individual to the ICC. We did not surrender as a country, but he was surrendered due to a warrant of arrest issued by the ICC through the Interpol. Pero ayon sa isang law professor at law expert na si Atty. Alexis Medina, mali ang paraan ng pag-aresto ng mga opisyal ng gobyerno at nilabag ang mga karapatan ng dating Pangulo. Surrender without judicial proceedings might amount to a violation of the liberty of abode that is guaranteed by Section 6 of the Bill of Rights. The liberty of abode cannot be impaired without a lawful order of the court. That's the text of the Constitution. Now, this constitutional protection is a barrier for any government action that would simply compel an individual to change his residence. So to compel a person, to expel a person from his country of residence without a lawful court order by excluding the judicial process might amount to a violation of the liberty of abode. Umarap din sa pagdinig si Vice President Sara Duterte at inareklamo sa mga senador ang ani-legal na pag-aresto sa kanyang ama. Without due process and without any legal basis under our laws. Nasaan po ang warrant of arrest na inisyu ng hukuman ng Pilipinas? Wala. Without a valid warrant from a Philippine court, this was at best a warrantless arrest under the rules of court. Kaya si Senator Jinggoy Estrada nang gigigil na kinumpronta ang ani kawalan ng respeto at hindi makataong pagtrato ng mga otoridad sa dating Pangulo, lalo na si PNP CID Chief Nicolas Torre. Ayaw sumama. At the same time, when I saw the video, parang nag-flashback sa akin yung ginawa ng mga kapulisan ng araw sa akin. At ang sabi mo, hihilahin ka yan, hihilahin ka. Is that what you said, General Torre? Sir, it's already all optics and tactics already because it's already. I'm asking you. I'm asking you. Did you say that? Hihilahin ko, hihilahin. Yes, sir. And I will actually made good of it, sir. No. What prompted you to say that? Sir, I made good of it, sir. Sabi ko, sir, hihilain ko yan. And I went back to Ace Medellea, handcuff him. Bakit mo na sinasabi? You know, your statements based on the video may reflect the PNP as an institution. Baka sabihin lahat ng ating mga kababayan, ganyan pala yung mga pulis. Masyadong wala man lang respeto sa matanda, sa isang dating Pangulo. Ganon din ang ginawa sa amin. Can you justify why you said that hihilahin yan? Nakita ko si dating Pangulo Duterte, hindi man lumalaban. Kinastigo rin ni Estrada ang mga otoridad bakit hindi pinayagang makapasok ang anak ng dating Pangulo, gayong may karapatan ito na makita ang kanyang immediate family member at kanyang abogado. Ang sabi ni PRRD, papasukin niyo yung anak ko, abogada siya. At ang sinabi mo, hindi ko siya papapasukin. Why not, Gerald? That is a decision. That is my call, sir. That is my decision. Considering that he had already been assisted by 3 lawyers all throughout that time, sir. And gabi na ho yun, sir. The request was made at around mga 9 o'clock na, sir. Tanggalin mo na yung titulo ni Inday Sara. Kalimutan mo na siya na Vice President siya. Pagpalagay natin hindi siya Vice President. She is an immediate member of the family. Nung kami po ay nakakulong, ang immediate members of the family, 24 hours, pwede bumisita sa amin, nakakulong kami. Kung hindi pa nakakulong, anak ito, bakit hindi nyo pinapasok? O, bakit hindi nyo man lang binigyan ng kortesiya yung anak na isang abogada na magkukonsulta? Katulad nga na sinabi ko kanina, yung mga nakakulong nga, 24 hours, pwede bumisita ang immediate members of the family. Bakit ito, hindi pa rin nakakulong, hindi nyo pinapasok ng anak?
our mission at that time, sir, is to deliver him to the My God. body who issued the warrant, sir. Nasa batas yan. Nasa batas yan, General. Immediate members of the family, lawyers, priests, etc., etc. I should know. Nanggaling ako dyan. Tapos ito, hindi naman nakakulong. Again, I am not defending President Duterte. I'm just explaining the rights of an accused. Paliwanag ni Torre ang immediate daw kasi na utos, isakay ang dating Pangulo sa eroplano para madala sa dahig. Alex, marami sa tanong ng mga senador ay tinanggiang sagutin ng mga dumalong government officials. Yan daw ay sub-judice dahil ang kaso o may nakapending na kaso yung habeas corpus dyan sa Korte Suprema na inihain ng mga anak ng dating Pangulo. Sa huli ng pagdinig ay ipinlay yung video ng lecture ni dating Senator Miriam Defensor Santiago kung saan nag-lecture siya tungkol sa human rights. Sabi ng dating senador na dapat ay magiging miyembro rin ng International Criminal Court. Ang ICC ang last resort ng taong bayan. Yan ay kung hindi na gumagata o hindi na pumayag ang korte sa Pilipinas na resolbahin yung isang kaso. Alex. Okay, Mayan, ganun na nga, no? Dahil siguro ang tanong ng taong bayan, dahil sa ginagawang investigasyon ng Senado, tulad nga ng binanggit ni Senador Christopher Bongo, tuloy tahiro na, nandun na yung mama sa ibang bansa. So ano ang aasahan ng taong bayan dito? Hindi ba ito magkakaroon ng, hindi ba maapektuhan dito ang ginawang paglilitis rin ng ating mga maestrado doon sa petisyon? Dahil nga, kung anong findings ito at magiging committee report ng ating mga senador, baka mamaya, magkasalungat doon sa magiging desisyon ng Supreme Court. So sino paniniwalaan ng taong bayan? Alex, umaasa na lang sila na sana ay makakuha ng paborableng desisyon sa Korte Suprema. Kung magdedesisyon daw ang Korte Suprema at mapipilitan daw utusan ang gobyerno na ibalik sa Pilipinas ang dating Pangulo. Oo, di ba nabanggit nga tama ka nga, pinlay yung video ni yumaong Senador Miriam Defensor Santiago. Sabi nga, ang ICC, last resort yun. Ano bang last resort natin dito? Di ba, ang takbuhan natin lahat, Supreme Court. So, ewan ko, ano mangyari dito sa Senado? Yung kanilang investigasyon dyan, yan. Hihintayin daw nila, Alex, yung desisyon ng Korte Suprema dun sa mga petisyon na naka-pending ngayon. Pero sabi nila, questionable yung ginawa ng gobyerno dahil dito sa Pilipinas wala pang naisasampang kaso, anumang kaso ng pagpatay laban sa dating Pangulo. Yan daw ay dapat munang resolbahin sa loob ng Pilipinas bago pa tayo dumulog sa ICC. Okay, siguro panghuli, Mayan, dahil nga suspended lamang yung pagdinig, no? Kailan ang susunod na hearing? Wala pang petsa, Alex, kung kailan itinakda, pero sabi ng mga senador, kukonsulta pa sila sa iba't ibang mga law expert para sagutin at linawin yung mga isyong particular na yung sapilitang pagbitbit sa dating Pangulo at isinakay sa eroplano.